Isang yakap po sa inyong mga puso, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, samahan ninyo ako sa isang sulok ng buhay kung saan ang pag-ibig ay masusubok at ang katotohanan ay may dalang pait at bighati. Sabi nila, ang pinakamatibay na pundasyon ng isang relasyon ay ang tiwala. Ngunit paano kung ang tiwalang ibinigay mo ng buo ay siya palang dahan-dahang wawasak sa'yo? At paano kung sa gitna ng pagkawasak na yon, dun mo pala matatagpuan ang tunay mong lakas? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinaya. Ang hapon ay payapa. Dama ni Sinaya ang banayad na haplos ng sikat ng araw na tumatagos sa salaming bintana ng kanilang master's bedroom. May maliit na ngiti sa kanyang mga labi habang inaayos ang mga damit ni Silang sa kanilang walk-in closet. Ang amoy ng mamahaling pabango ng kanyang asawa ay nanunuot sa hangin. Isang pamilyar na halimuyak na dating nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad at pagmamahal. Matagumpay siyang negosyante, kinikilala sa kanyang larangan. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, siya si Sinaya, ang asawang buong pusong nagmamahal, ang babaeng mas pinipili, ang katahimikan ng kanilang syudad ng ginto na mansyon kaysa sa ingay ng boardroom. Para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay ang makitang masaya ang kanyang pamilya, ang kanyang asawang si Silang, ang biyenan niyang si Dayang, at ang hipag na si Luningning. Habang inililipat niya ang isang lumang jacket ni Silang na matagal nang hindi nagagamit, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa nito at lumikha ng isang mahinang kalabog sa sahig na gawa sa nara. Isang maliit, itim na notebook. Simple lang ang anyo nito, walang kahit anong marka. Dahil sa pag-aakalang isa lamang itong lumang talaan ng mga meeting ni Silang, pinulot ito ni Sinaya na may balak na ilagay sa lamesa ng asawa. Ngunit dala ng kuryosidad, pinuklat niya ang unang pahina. Hindi ito listahan ng mga kliyente, hindi rin ito listahan ng mga dapat gawin. Ang nakasulat ay mga numero. Pamilyar ang mga numero. 16 na numero na kabisado niya. Ang mga numero ng kanyang personal na platinum credit card. Sa tabi ng mga numero, may mga petsa at halaga. Mga libo-libong piso, mga daan-daang libong piso, mga transaksyong hindi niya matandaang ginawa. Isang Hermes bag na nagkakahalaga ng kalahating milyon. Mga tiket sa eroplano patungong Japan para sa 3 tao, isang reserba sa isang 5-star hotel sa Palawan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Humigpit ang hawak niya sa notebook. Ang paghinga niya ay tila huminto. Binuklat pa niya ang mga sumunod na pahina. Ang bawat isa ay puno ng mga transaksyon na ang ilan ay umaabot pa ng ilang taon na ang nakalipas. At sa tabi ng bawat gastos, may maliliit na sulat kamay. Kilala niya ang sulat na iyon. Ang paikot-ikot at magarboy sulat ni Luningning. Para sa new shoes ko. Thanks ATM natin. Europe trip fund. Excited na kami ni Mama. At ang pinakamasakit sa lahat, isang entry mula sa nakaraang taon sa tabi ng isang malaking halaga para sa isang mamahaling alahas. Pampalubag loob kay Kuya. Okay lang daw sabi ni Mama. Ang tanga naman ni Sinaya para malaman. Ang tanga niya. Bawat salita ay parang punyal na bumaon sa kanyang puso. Bawat numero ay parang lason na unti-unting kumalat sa kanyang buong sistema. Ang mga ngiti ng kanyang biyenan, ang mga yakap ng kanyang hipag, ang mga matatamis na salita ng kanyang asawa. Ang lahat ng iyon ay kasinungalingan. Bigla niyang naintindihan. Ang biglaang pagyaya ni Dayang na mag-shopping. Ang mga bagong gadget ni Luningning na sinasabi nitong hulugan daw. Ang mga business trip ni Silang na hindi naman pala talaga kumikita. Ang payapang hapon ay biglang naging isang madilim na bangungot. Ang sikat ng araw na kanina'y mainit ay tila naging malamig. Ang amoy ng pabango ni Silang ay biglang naging nakakasulasok. Ang buong pundasyon ng buhay na inakala niyang perpekto ay gumuho sa isang iglap. Ilang taon na pala siyang nabubuhay sa isang napakalaking kasinungalingan.
Isa siyang kasangkapan, isang makina ng pera, isang tanga. Nabitawan niya ang notebook. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng lungkot. Ito ay mga luha ng matinding galit at pagkadurog. Hindi niya namalayan na nanginginig na pala ang kanyang buong katawan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid, tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Silang. May malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Ang parehong niya, ngiti na minahal niya noon, ngunit ngayon ay parang maskara na lamang ng isang demonyo. Mahal, malambing niyang sabi, hindi pa napapansin ng Griego sa sahig. Nandito ka lang pala. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at ang mga mata nito ay napunta sa itim na notebook na nakahandusay sa pagitan nilang dalawa. Nawala ang nangiti nito, napalitan ng bahagyang pagkalito. Mahal, anong hawak mo? Ang tanong ni Silang ay bumaon sa katahimikan ng silid, matalas at hindi inaasahan. Sa isang iglap, ang nag-aalab na galit sa puso ni Sinaya ay napalitan ng nagyayelong kaba. Kailangan niyang mag-isip at kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Sa isang kilos na hindi niya inensayo, marahan niyang sinipa ang itim na notebook gamit ang kanyang paa. Itinulak ito sa ilalim ng isang tumpok ng mga damit na nakahanda para sa laundry. Itinaas niya ang kanyang tingin, pilit na pinakalma ang sarili, at hinarap si Silang na may isang pilit na ngiti. Wala. Mahal. May nalaglag lang na butones mula sa luma mong jacket. Pagsisinungaling niya, ang mga salita ay parang abo sa kanyang bibig. Iniisip ko kung dapat pa ba itong itago. Tiningnan siya ni Silang ng may pagtataka, ngunit ang nangiti nito ay bumalik din kaagad. Masyadong abala ang isip nito sa nalalapit na biyahe para pansinin ang panginginig ng kanyang mga kamay o ang pamumutla ng kanyang mukha. Hayaan mo na yan. Halika na. Baba na tayo. Malapit ng maghapunan. Siguradong hinahanap na tayo nila mama. Hinawakan ni Silang ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayon ay parang balat ng ahas, malamig at mapanlinlang. Ngunit hinayaan niya ito. Hinayaan niyang akayin siya palabas ng silid, palabas ng kanilang pugad na binuo pala sa pundasyon ng kasinungalingan. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Sinaya. Nakaupo siya sa hapagkainan, pinapanood ang pamilyang minahal niya ng buong buo. Nandoon si Dayang, tumatawa habang nagkukwento tungkol sa mga bibilhin niyang designer bag sa Paris. Nandoon si Luningning, abala sa kanyang telepono, ipinapakita kay Silang ang mga litrato ng hotel na tutuluyan nila sa Rome. At nandoon si Silang, ang kanyang asawa, nakangiti at tumatango, sinasakyan ng bawat kasinungalingan na namumutawi sa bibig ng kanyang ina at kapatid. Bawat tawa nila ay parang insulto. Bawat pagnguya nila sa pagkaing siya ang nagbayad ay parang sampal sa kanyang pagkatao. Ang mga ngiti, ang mga biruan, ang pagpapanggap na sila ay isang masayang pamilya. Ang lahat ay isang malaking teatro at siya ang tanging manunood na nakakaalam ng madilim na sikreto sa likod ng entablado. Wala siyang imik. Bawat subo niya ay walang lasa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng katotohanan na unti-unting dumudurog sa kanya. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Habang mahimbing na humihilik si Silang sa kanyang tabi, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang itim na notebook mula sa pinagtaguan nito at dinala sa opisina niya sa loob ng bahay. Sa dilim, sa ilalim lamang ng liwanag ng isang maliit na lampada, binasa niya itong muli. Bawat entry, bawat sulat kamay ni Luningning ay nagpapatibay sa kanyang desisyon. Naalala niya ang mga pagkakataong nagtataka siya kung saan napupunta ang pera. Ang mga paliwanag ni Silang na bumagsak ang stocks o may bigla ang gastos sa negosyo.
Naalala niya ang pagtanggi nitong ipakita sa kanya ang mga bank statement, ang lahat ng mga pulang bandila na pinili niyang huwag pansinin dahil sa pag-ibig at tiwala. Ang pag-ibig at tiwalang yon ngayon ay patay na. Ang takot na una niyang naramdaman ay napalitan ng isang malamig at matibay na determinasyon. Hindi siya iiyak, hindi siya magmamakaawa, hindi siya magiging biktima. Kinaumagahan, gumising siya bago pa man tumilaok ang mga manok. Naligo siya at nagbihis. Pinili niya ang isang itim na power suit, isang baluti, para sa giyerang kanyang haharapin. Nang magising si Silang, handa na siyang umalis. Ang aga mo yata. Mahal, saan ang punta mo? Tanong nito. Kinukusot pa ang mga mata. May maaga lang akong meeting. Importante. Sagot ni Sinaya. Ang boses ay kalmado at walang emosyon. Hinalikan niya ito sa pisngi. Isang halik na walang init. Isang paalam. Mauna na ako. Hindi siya nagpunta sa kanyang opisina. Nagmaneho siya papunta sa puso ng Makati, sa isang gusaling salamin na nagtatayugan. Sa pinakamataas na palapag, naroon ang opisina ng pinakamagaling at pinakakinatatakutang abogado sa bansa. Lagdameo Law Firm. Ang pangalan pa lang ay nagpapahiwatig na ng kapangyarihan. Sinalubong siya ng isang abogadong may matalas na mga mata at tindig na hindi mo mababali. Siya si Attorney Bantayog Lagdameo. Mrs. Reyes, bati nito, ang boses ay malalim at seryoso. Maupo ka. Sa loob ng opisina na napapalibutan ng mga libro ng batas, ikinuwento ni Sinaya ang lahat. Walang luha, walang pag-aalinlangan. Inilatag niya ang itim na notebook sa ibabaw ng malaking lamesang gawa sa mahogany. Tahimik na pinakinggan ni Atty. Lagdameo ang lahat. Kinuha niya ang notebook at binuklat ang bawat pahina. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, isinara niya ang notebook at tumingin ng diretso kay Sinaya. Fraud, qualified theft, at kung mapapatunayan natin ang pakikipagsabwatan ng asawa mo, a clear ground for annulment based on psychological incapacity, sabi niya. Ang bawat salita ay tumpak at may bigat. Tumingin siya kay Sinaya na para bang sinusukat ang kanyang katatagan. Ano ang gusto mong gawin? Tumingin si Sinaya sa labas ng bintana sa mga gusali na sumisimbolo sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin sa abogado. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na ngayon sa determinasyon. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin at gusto kong simulan ngayon. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Atty. Lagdameo. Isang ngiti ng respeto. Kinuha niya ang telepono. Hindi lang natin ito ipapatigil, sabi niya habang nagdadial. Pababayaran natin sila. May sumagot sa kabilang linya. Ang boses ni Atty. Lagdameo ay biglang napuno ng awtoridad na hindi matitinag. Good morning. I am Atty. Bantayog Lagdameo, representing my client, Sinaya Almario. I am officially putting a hold on booking reference number EU7491B for a flight to Paris under the names Dayang, Luningning, and Silang Reyes. The trip was booked using a fraudulent credit card. I am emailing you the details now. Ang hangin sa loob ng Ninoy Aquino International Airport ay puno ng amoy ng kape at pananabik. Para kay Luningning, ito ang amoy ng tagumpay. Hawak ang kanyang pasaporte at ang pinakabago niyang iPhone. Kumuha siya ng isang perpektong selfie kasama sa likuran ang kanyang ina, si Dayang, at ang malalaking flight information board. Living the dream! See you soon, Paris! Basa niya sa kanyang caption. Dinagdagan pa ng 3 eroplano at 5 kumikinang na star emojis. Isang pindot lang at ang kanyang post ay lumipad na sa social media. Isang anunsyo sa buong mundo na siya ay paalis na patungo sa isang buhay na pinapangarap ng lahat. Tama na yan, Luningning.
Baka malobat pa yung telepono mo? Saway ng kanyang ina, ngunit may halong pagmamalaki sa boses nito. Si Dayang ay nakasuot ng isang eleganteng damit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang postura ay parang isang reyna na handa ng sakupin ang Europa. Mama, kailangan to para sa mga followers ko, para malaman nilang we've arrived, sagot ni Luningning habang nag-scroll sa mga unang likes at komento. OMG, inggit na sila! Tumawa si Dayang, isang tawang puno ng kasiyahan. Hayaan mo silang mainggit. Karapat-dapat tayo rito. Lahat ng ito ay bunga ng diskarte. Si Silang ay kasalukuyang nasa business lounge. Inaayos ang ilang huling minuto na trabaho. Ngunit ang totoo'y naghihintay na lamang ito sa kanila. Sila na ang bahala sa lahat. Sila naman talaga ang utak sa likod ng lahat ng ito. Nakangiti. Lumapit sila sa business class check-in counter. Walang pila. Perpekto. Inilapag ni Dayang ang kanilang mga pasaporte na may kasamang awtoridad sa kanyang kilos. Good morning. 3 passengers for flight PR722 Paris under the name Reyes, sabi ni Dayang. Ang boses ay matamis ngunit may diin. Ngumiti ang babaeng staff at nagsimulang mag-type sa kanyang computer. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang ngiti nito ay bahagyang nawala. Kumunot ang noo nito. Nag-type itong muli. May problema ba, miss? Tanong ni Dayang, nawawala na ang pasensya. Sandali lang po, ma'am, sabi ng staff, hindi tumitingin sa kanila. I'm checking something po. Naramdaman ni Luningning ang unang bahid ng inis. Ano ba yan? Ang bagal naman. Pagkaraan ng tila walang katapusang minuto, huminga ng malalim ang staff at tumingin sa kanila na may formal na ekspresyon. Ma'am Dayang, Ma'am Luningning, pasensya na po pero mukhang may problema po tayo sa inyong booking. Anong problema? Tumaas ang kilay ni Dayang. Bayad na yan lahat. Ang hotel, ang tour package, lahat. Opo ma'am, pero ang flight tickets niyo po, I'm sorry to inform you but they have been cancelled. Cancelled? Ang salita ay lumabas sa bibig ni Dayang na parang lason. Anong cancelled? Baka nagkakamali ka. Check it again. The booking was paid for by a platinum credit card. Yes ma'am, I can see that here po. Magalang na sagot ng staff, halatang kinakabahan. Pero an hour ago po, we received a direct call from the legal counsel of the primary card holder. Ang pangalan po ma'am ay Sinaya Almario. Nag-request po sila ng full cancellation and refund dahil fraudulent daw po ang transaction. Sinaya Almario. Ang pangalan ay tumama kay Dayang na parang isang malakas na sampal. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Imposible. Paano? Paano nalaman ng mangmang na yon? That's ridiculous. Asawa niya ang kasama namin. We have his permission. Sigaw ni Dayang. At ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng lumingon. I'm sorry ma'am, pero ang supplementary card po ni Mr. Silang Reyes ay nakablock na rin. Pati na rin po yung tour package ninyo. We receive a notification from the travel agency. Cancelled na rin po. Sabi ng staff, ang boses ay mas mahina na ngayon. Mama, anong nangyayari? Bulong ni Luningning. Ang muka ay namumutla na. Hindi makapaniwala si Dayang. Ang paraisong abot kamay na niya ay biglang naging abo. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan si Silang. Silang, anong nangyayari? Bakit cancelled ang lahat? Bulyaw niya sa telepono nang sagutin nito. Ano ma? Anong cancelled? Naguguluhang tanong ni Silang mula sa kabilang linya. Si Sinaya, ang asawa mo. Tinawagan niya ang airline. Cancelled lahat. Gawin mo ang trabaho mo bilang asawa. Kausapin mo siya. Ayusin mo to. Teka ma, kalma lang. Tatawagan ko si Sinaya. Ibinaba ni Dayang ang tawag. Pagkaraan ng 1 minuto, tumawag pabalik si Silang. Ma, hindi niya sinasagot ang tawag ko. Diretso sa voicemail. At sa sandaling iyon,
Isang text message ang dumating sa telepono ni Dayang mula sa isang numerong hindi niya kilala, ngunit alam na alam niya kung kanino galing. Binuksan niya ito. Isang maikling mensahe. Walang galang, walang emosyon. Ang paglalakbay ninyo ay tapos na. Ang paglalakbay ko ay ngayon palang magsisimula. Ang bawat letra ay parang karayom na tumusok sa kanyang pagkatao. Ang kahihiyan, ang pagkapahiya sa harap ng maraming tao, ang pagbagsak ng kanyang mga pangarap. Ang lahat ay dahil sa babaeng inakala niyang kaya niyang paikutin sa kanyang mga daliri. Napatingin siya sa paligid. Ang mga taong kanina'y nakatingin sa kanila, nang may paghanga ay ngayon ay nakatingin, nang may halong awa at pangungutya. Kinuha niya ang mga pasaporte mula sa counter. Hinila niya si Luningning na ngayon ay malapit ng umiyak. Habang hinihila nila ang kanilang mga mamahaling maleta papalabas ng airport, ang parehong mga maleta na dala nila papasok ng may pagmamalaki. Isang bagay ang malinaw kay Dayang. Hindi ito pagkatalo. Isa lamang itong pagkaantala. Nilingon niya ang entrance ng airport. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi ito magtatapos dito, Sinaya. Bulong niya sa hangin. Ang bawat salita ay isang sumpa. Humanda ka. Hindi na naghintay si Sinaya sa kanilang opisina o sa isang restaurant. Hinarap niya sila sa lugar kung saan siya pinakatinaksil, sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang bahay na binili niya, pinalamutian ng kanyang panlasa at pinuno ng mga pangarap na ngayon ay abo na lamang. Nakaupo siya sa sala, kalmado. May hawak na isang tasa ng tsa. Hinihintay niya sila. Narinig niya ang tunog ng kanilang sasakyan sa garahe, ang marahas na pagsara ng mga pinto, at ang mabibigat na yabag na papalapit. Alam niyang nagsisimula na ang palabas. Ang unang pumasok ay si Luningning. Ang mga mata ay namumula at namumugto. Isang perpektong pagsasalarawan ng isang naapi. Sumunod si Dayang, nakahawak sa kanyang dibdib. Bawat hakbang ay parang isang malaking pasakit. At sa huli, si Silang, ang muka ay puno ng pag-aalala. Ang perpektong imahe ng isang anak at asawang naipit sa gitna. Ang sigaw ni Luningning ay pumuno sa katahimikan, matinis at puno ng akusasyon. Paano mo nagawa sa amin to? Anong klase kang asawa? Anong klase kang manugang? Sinira mo ang pangarap namin. Hindi kumibo si Sinaya. Itinaas lamang niya ang tasa at marahang humigop ng tsa. Ang kanyang katahimikan ay tila mas nagpaalab sa galit ng hipag. Wala kang utang na loob. Patuloy ni Luningning, lumalapit na ito sa kanya. Nanginginig ang mga daliri na nakaturo sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, tinanggap ka ni Mama na parang tunay na anak. At ito ang isusukli mo? Ang ipahiya kami sa buong mundo? Sa likuran, nagsimulang humikbi si Dayang. Isang hikbing mahina sa simula na unti-unting lumakas. Anak, Luningning, tama na. Sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko na kaya. Ang puso ko. Biglang napahawak si Dayang sa kanyang dibdib at marahang napaluhod sa sahig. Ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol. Mama! Sigaw ni Silang, agad na dinaluhan ng ina. Mama! Anong nararamdaman mo? Ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Sabi ni Dayang, ang mga mata ay nakapikit. Ang muka ay nagpapakita ng matinding sakit. Ito na, ang pinakamataas na pag-arte ng isang bihasang kontrabida. Ngunit si Sinaya ay hindi na ang dating manonood na madaling mauto. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood niya ang eksena na may malamig na mga mata. Wala siyang naramdamang awa. Ang tanging nararamdaman niya ay pagkasuklam. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa sa mesa. Ang tunog ng porselana na tumama sa salamin ay mahina, ngunit sapat na para makuha ang atensyon ni Silang.
Silang, itigil niyo na tong drama, sabi ni Sinaya. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Hindi na yan uubra sa akin. Napatigil si Silang. Tumingin siya kay Sinaya, hindi makapaniwala. Mahal, anong sinasabi mo? Inaatake sa puso si Mama. Hindi siya inaatake. Umaarte lang siya. Diretsyang sabi ni Sinaya. At ikaw, Luningning, ang pangarap na sinasabi mo ay pangarap na ninakaw mula sa akin. Kaya tumigil ka na rin. Napatayo si Dayang. Biglang nawala ang kanyang hirap sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit, kundi ng purong galit. Walang hiya ka, anas niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, pumagitna na si Silang. Itinayo niya ang kanyang ina at inalalayan sa sofa. Hinarap niya si Sinaya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pagkadismaya at lungkot. Isa na namang maskara. Mahal, tama na to. Malamig niyang sabi, lumalapit kay Sinaya at sinusubukang hawakan ang kamay nito. Pamilya tayo. Nagkakamali ang lahat. Hindi mo sila naiintindihan. Iniiwas ni Sinaya ang kanyang kamay na parang napaso. Hindi naintindihan? Silang. Nakasulat lahat. Bawat sentimo, bawat transaction, bawat pangungutya, anong parte doon ang hindi ko maiintindihan. Hiram lang naman yun, Sinaya. Sabi niya, ang boses ay nagmamakaawa. Ibabalik din naman. Nagkamali lang ng communication. Huwag mo namang palakihin ng ganito. Naalala mo ba nung nagsisimula pa lang tayo? Tayong dalawa laban sa mundo? Ganoon pa rin naman tayo, di ba? Ginagamit niya ang kanilang nakaraan laban sa kanya. Ang mga matatamis na alaala ay ginagawa niyang sandata para manipulahin siya. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga alaalang yon ay nabahira na ng laso ng katotohanan. Tinitigan siya ni Sinaya ng diretso sa mata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Silang ang isang babaeng hindi niya nakilala. Isang babaeng may mga matang hindi na kayang lokohin. Tapos na ko sa pakikinig sa mga kasinungalingan mo, Silang. Tumayo si Sinaya. Lumakad siya papunta sa kanyang leather briefcase na nakapatong sa isang mesa sa gilid. Binuksan niya ito at may kinuha sa loob. Isang makapal na folder ng mga dokumento. Bumalik siya sa harap nilang tatlo na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya, nag-aabang. Walang salita. Inihagis niya ang folder sa ibabaw ng center table. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umaling-awngaw sa buong sala. Ang nasa pinakaibabaw ay isang dokumento na may malalaking letra, Petition for Annulment. Ang usapan na ito ay hindi na tungkol sa pera, sabi ni Sinaya. Ang boses ay matatag at hindi na babasag. Tapos na tayo. Nakatitig si Silang sa mga papel. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, hindi makapaniwala. Si Dayang at Luningning ay tulala. Tumingin si Sinaya sa lalaking minsan niyang tinawag na kanyang mundo. Pirmahan mo o magkita tayo sa korte. Umalis ang pamilya Reyes sa sala nang walang imik, dala ang kahihiyan at pagkagulat. Iniwan nila si Sinaya sa gitna ng katahimikan, isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa mga sigaw kanina. Ngunit hindi pa tapos ang gabi para sa kanya. Ang paghahain ng annulment ay simula pa lamang. Alam niyang lalaban sila. Gagamitin nila ang lahat ng kanilang koneksyon at kasinungalingan para palabasin siyang masama. Kailangan niya ng sandatang hindi nila kayang salagin. Nagkulong siya sa kanyang home office. Sa ibabaw ng kanyang lamesa ay nakalatag ang mga dokumento mula kay Attorney Lagdameo. Sa tabi nito, ang itim na notebook, ang aklat ng kanilang mga kasalanan. Alam niyang ang pandaraya sa pananalapi ay sapat na. Ngunit gusto niya ng isang bagay na mas matibay. Isang bagay na tuluyang dudurog sa anumang depensa na ihahain nila. Muli, binuklat niya ang notebook. Ang bawat pahina ay pamilyar na sa kanya. Ang bawat salita ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi emosyon ang kanyang hinahanap,
kundi detalye, mga maliit na bagay na maaaring nakaligtaan niya sa una niyang pagkabigla. Pinag-aralan niya ang bawat sulat, ang bawat petsa. Hinahanap niya ang isang pattern, isang kahinaan. Lumipas ang isang oras, 2. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-ikot ng mga pahina at ang tibok ng kanyang sariling puso. At doon, sa isa sa mga huling pahina, sa isang sulok na halos natatakpan na ng isang resibo ng isang mamahaling spa, may nakita siyang isang maikling entry na nakasulat sa ibang tinta. Mas bago, mas minadali. Tila isinulat bilang isang afterthought, isang mabilis na pagyayabang ni Luningning na hindi niya napansin noon. Sa una, hindi niya ito maintindihan. Ngunit habang binabasa niya ito, nang paulit-ulit, ang mga salita ay nagsimulang bumuo ng isang larawang napakapangit, napakasama, na halos hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan. Pinilit ni Mama si Kuya magpa-vasectomy 2 years ago para sure na walang habol si Sinaya sa mana. Ang galing ni Mama! Vasectomy. 2 taon na ang nakalipas. Ang notebook ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang hangin ay biglang nawala sa silid. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang mga salita ay umikot-ikot sa kanyang isipan na parang isang walang katapusang ipo-ipo. Vasectomy? Walang habol sa mamana. 2 taon na ang nakalipas. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya na may kasamang matinding sakit. Ang malamig at payapang silid ng fertility clinic. Ang mabait ng ngiti ng doktor habang sinasabi sa kanya, "Mrs. Reyes, physically, you are perfectly healthy. Baka kailangan lang nating tingnan din ang side ng husband ninyo." Naalala niya ang pag-iyak niya ng mag-isa sa loob ng kanyang sasakyan pagkatapos noon. Ang pakiramdam ng kabiguan, ng pagiging hindi sapat bilang isang babae. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Silang ng gabing iyon. "Mahal, anong sabi ng doktor?" Tanong nito, hinahaplos ang kanyang likod. "Wala namang problema sa akin," sagot niya, ang boses ay basag. Niyakap siya ni Silang ng mahigpit. "Huwag kang mag-alala," bulong nito sa kanyang tenga. "Hindi sa'yo ang problema, mahal. Siguro sa'kin, pero magkaka-baby din tayo. Tiwala lang." Isang kasinungalingan, isang napakatamis na kasinungalingan. Hindi problema sa kanya, hindi rin problema kay Silang. Iyon ay isang sinadyang gawain, isang kalkuladong plano na binuo ng biyenan niyang kinilala niyang ina at isinagawa ng asawa niyang pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Pinagkaitan siya ng pagkakataon na maging ina kasama ang lalaking pinakasalan niya. Hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa kasakiman. At ang pinakamasakit sa lahat, ang isang kamay niya ay dahan-dahang napahawak sa kanyang tiyan. Ang maliit na bukol na naroon, ang bunga ng isang sikretong paglalakbay na mag-isa niyang tinahak. Pagkatapos ng paulit-ulit na pangungumbinsi kay Silang na magpa-check up, ngunit lagi itong tumatanggi, nagdesisyon siyang subukan ng IVF gamit ang sarili niyang ipon, gamit ang isang sperm donor at lihim sa lahat. Inakala niyang ito na ang huling pag-asa para ayusin ang problema na akala niya ay sa kanya. Ang batang ito, ang himalang ito na lumalaki sa loob niya, hindi ito anak ni Silang. Imposibleng maging anak ni Silang. Ang bigat ng katotohanan yon ay mas matindi pa kaysa sa milyon-milyong pisong ninakaw sa kanya. Ang pandaraya sa pera ay masakit. Ngunit ang pandarayang ito, ang pag-agaw sa kanyang pangarap, ang paglilihim sa isang bagay na napakasagrado, ito ay hindi na matatawag na pagkakanulo. Ito ay kasamaan. Isang hiyaw ang namuo sa kanyang lalamunan, ngunit walang tunog na lumabas. Napahawak siya sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga buko ay namuti sa higpit ng hawak. Ang buong katawan niya ay niyanig ng isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang dalisay na puot. Ang mga luha na hindi niya inilabas kanina ay nagsimulang dumaloy ngayon. Mga luhang mainit, mga luha ng isang pusong pinatay
at dinurog ng walang awa. Ngunit sa gitna ng pagkawasak na yon, isang bagay ang naging malinaw. Ang anak na ito ay hindi na isang simbolo ng kanyang bigong kasal. Ito ay simbolo ng kanyang kaligtasan. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang dahilan. At poprotektahan niya ito kahit na nangangahulugan ito ng pagsunog sa buong mundo ng mga reyes hanggang sa maging abo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi nag-atubiling i-dial ang numero ni Atty. Lagdamio. Sumagot ito sa pangalawang ring. Sinaya, may problema ba? Huminga ng malalim si Sinaya. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay nanginginig ngunit puno ng bakal. Attorney, aniya, ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. May bago tayong alas at sisirain nito ang buong pamilya nila. Ang gabi pagkatapos matuklasan ang pinakamadilim na lihim ng mga reyes ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Sinaya. Hindi siya natulog. Umupo lamang siya sa dilim ng kanyang opisina. Ang isang kamay ay laging nakahawak sa kanyang tiyan, na para bang yun na lamang ang tanging bagay na totoo sa mundong puno ng kasinungalingan. Ang sakit ay naroon pa rin, isang sugat na sariwa at malalim. Ngunit kasabay ng sakit, may ibang damdaming nagsimulang umusbong, isang damdamin ng kalinawan, isang matinding determinasyon. Ang batang dinadala niya ay hindi na isang komplikasyon sa kanyang kaso. Ito na ngayon ang sentro ng kanyang laban. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa nasirang tiwala. Ito ay tungkol sa pag-angkin sa kanyang pagiging ina, sa pagprotekta sa isang inosenteng buhay mula sa lason ng pamilya Reyes. Kinaumagahan, nang sumikat ang araw, isang bagong Sinaya ang bumangon. Ang bakas ng luha sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang ningning ng katatagan. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Sinaya na asawa ni Sailang. Siya na si Sinaya ang ina. At gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Ang una niyang ginawa ay magtungo sa ospital kung saan siya sumailalim sa IVF. Kailangan niya ng opisyal na dokumentasyon. Kailangan niyang tiyakin na lahat ng ebidensya ay nasa kanyang mga kamay. Sa ilalim ng confidentiality clause, kinausap niya ang kanyang doktor, si Dr. Santos, isang babaeng may malumanay na ngiti at maunawaing mga mata. Sinaya, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong ng doktora, napansin marahil ang bigat sa kanyang mga balikat. Kailangan ko po ng kopya ng lahat ng aking medical records, doktora. Lahat ng may kinalaman sa IVF procedure ko, sabi ni Sinaya. Ang boses ay kalmado. At kailangan ko po ng patunay na ito ay ginawa nang mag-isa ako. Hindi na nagtanong pa si Dr. Santos. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Sinaya. Naiintindihan ko. Ipapahanda ko ang lahat. At Sinaya, dagdag nito, marahang hinawakan ng kanyang braso. Ano man ang pinagdadaanan mo, huwag mong kalimutan na may himala kang dinadala sa loob mo. Maging matatag ka para sa kanya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Sinaya. Lumabas siya ng ospital, dala ang isang makapal na envelope, ang kanyang sandata at ang kanyang pag-asa. Imbes na umuwi, nagmaneho siya papunta sa isang parke. Isang lugar na madalas nilang puntahan ni Silang noon. Ngunit ngayon, wala nang bakas ng pait sa kanyang puso habang naglalakad siya sa ilalim ng mayayaabong na puno. Umupo siya sa isang bench na nakaharap sa isang maliit na lawa. Doon, sa katahimikan, inilabas niya ang pinakaunang sonogram ng kanyang anak. Isang maliit na tuldok lamang, isang tuldok na nagbago ng lahat. Sa unang pagkakataon, mula nang malaman niya ang katotohanan, naramdaman niya ang isang dalisay na koneksyon sa batang nasa kanyang sinapupunan. Hindi na ito isang lihim na kailangan niyang itago mula sa kanyang asawa. Ito ay kanyang sarili.
kanyang-kanya lamang. Hindi ko hahayaang saktan kanila, bulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Hindi ko hahayaang gamitin kanila. Ikaw at ako, anak. Tayong dalawa lang. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Ang unang sinag ng pag-asa. Kinahapunan, nagkita sila ni Attorney Bantayog Lagdameo sa opisina nito. Inilatag ni Sinaya ang mga medical records sa lamesa. Attorney, ito na ang magpapabago sa lahat, sabi niya. Habang binabasa ni Attorney Lagdameo ang mga dokumento, ang kanyang karaniwang seryosong mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat na agad ding napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya kay Sinaya pagkatapos. This is cruelty, Sinaya. Beyond psychological incapacity, sabi niya. Ang boses ay may diin. This is deceit of the highest order. Hindi na lang ito annulment. We can press for damages. At ang claim nila sa bata, wala na. It's null and void. Iyon po ang gusto ko. Matatag na sagot ni Sinaya. Gusto kong malaman nilang hindi sila pwedeng manalo. Hindi sa pagkakataong ito. Maghahain tayo ng amended petition. Sabi ng abogado. Kinukuha na ang kanyang pluma. We will use this at the right moment. Hahayaan muna natin silang gumawa ng sarili nilang hukay. At kapag nasa loob na sila, doon natin sila tatabunan. Nakahinga ng maluwag si Sinaya. Sa wakas, may kakampi siya. May plano, may direksyon. Ngunit pag-uwi niya ng gabing iyon, isang puting sobre ang naghihintay sa kanya sa ibabaw ng kanyang pintuan. Isinilid ng isang process server. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Galing ito sa abogado ng pamilya Reyes. Isang summons, isang petisyon na inihain laban sa kanya. Binasa niya ang mga nakasulat. Si Silang Reyes, ang kanyang asawa, ang nagsasakdal. At ang isinasakdal nito sa kanya, adultery. Pangangalun niya dahil sa kanyang pagbubuntis. At hindi lang iyon. Hinihiling din ni Silang ang sole custody ng batang dinadala niya, ang batang pinaniniwalaan nitong sa kanya, dahil siya ay isang immoral and unfit mother. Napahawak si Sinaya sa pader para suportahan ang sarili, ang kapal ng kanilang mukha. Ang kanilang kakayahang baliktarin ang katotohanan ay walang hangganan. Ngunit hindi na siya natakot, hindi na siya nasaktan, napangisi siya. Isang ngising mapait, ngunit puno ng kapangyarihan. Sige, bulong niya sa kawalan. Subukan ninyo. Hinawakan niya ang summons. Hindi na ito isang banta, kundi isang imbitasyon. Isang imbitasyon sa isang laban na alam niyang siya ang mananalo. Nakaupo si Silang sa harap ng isang malaking lamesa na gawa sa mahogany sa loob ng opisina ng kanilang pamilya na abogado. Sa kanyang tabi, ang kanyang ina, si Dayang, ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang postura ay nagpapakita ng isang pekeng dignidad. Pakiramdam ni Silang ay para siyang isang tau-tauhan sa isang dula na hindi niya isinulat. Ang bawat linya, bawat kilos ay idinidikta ng babaeng nasa kanyang tabi. So malinaw na, Mr. Reyes, sabi ni Attorney Salcedo, isang matandang abogado na mas matapat sa pera kaysa sa katotohanan. Ang iyong asawa, si Sinaya Almario Reyes, ay nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki. Ang kanyang pagbubuntis ang ebidensya. At dahil dito, hihilingin natin sa korte ang annulment based on adultery. At dahil sa kanyang immoralidad, hihilingin din natin ang full custody ng bata. Tumango si Silang, ngunit sa loob-loob niya, may isang maliit na tinig na sumisigaw. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Sinaya. Hindi niya kayang gawin yan. Ngunit ang tinig na iyon ay matagal nang nalunod ng mas malakas na boses ng kanyang ina. Pagkatapos ng kahihiyan sa airport, pagkatapos ihagis ni Sinaya ang annulment papers sa kanilang mukha, umuwi sila sa bahay ng mga Reyes na parang mga basang sisiw.
Ngunit ang takot at pagkagulat ni Silang ay agad na napalitan ng isang plano. Isang plano na binuo ni Dayang sa gitna ng kanyang galit. Buntis siya? Iyon ang unang reaksyon ni Dayang nang ikwento ni Silang ang tungkol sa papeles. Ang galit sa mukha nito ay biglang napalitan ng isang kalkuladong kanang ngiti. Ayan na ang alas natin. Anong ibig mong sabihin, ma? Naguguluhang tanong ni Silang. Anak, isip-isip din paminsan-minsan, sabi ni Dayang. Tinapik ang kanyang noo. Kung buntis siya, ibig sabihin nagtaksil siya. Walang ibang lalaki sa buhay niyan kundi ikaw. Kung may nabuo, ibig sabihin may iba. Gagamitin natin yan laban sa kanya. Pero ma, paano kung sa akin talaga yan? Mahinang tanong ni Silang. Isang bahid ng pag-asa ang naroon pa rin sa kanyang puso. Huminga ng malalim si Dayang, tila nawawala ng pasensya. Hinawakan niya ang pisngi ng anak. Silang, mahal kong anak, huwag kang maging tanga tulad niya. Alam nating dalawa na imposible yun, di ba? Ginawa natin ang dapat gawin para masigurado ang kakinabukasan mo. Ngayon, gagamitin natin ang katotohanan yon para iligtas ka. At doon, namatay ang anumang pag-alinlangan sa isipan ni Silang. Tama ang kanyang ina. Laging tama ang kanyang ina. Si Sinaya ang nagtaksil. Si Sinaya ang nanloko. Siya ang biktima dito. Ngayon, sa harap ni Attorney Salcedo, isinalaysay niya ang isang kwentong binuo nila ni Dayang. Isang kwento tungkol sa isang asawang biglang nanlamig, laging may kausap sa telepono, at umuuwi ng gabi na. Isang perpektong naratibo ng isang babaeng nagkasala. At ang bata, Mr. Reyes, desidido kang makuha ang custody? Tanong ng abogado. Sa tabi niya, bahagyang siniko siya ni Dayang. Opo, attorney. Mabilis na sagot ni Silang. Karapatan ko yun bilang ama. Kahit hindi ko sigurado kung sa akin nga. Ang huling mga salita ay sinabi niya na may kasamang pekeng pighati. Excellent. Iyan ang magpapakita sa korte na ikaw ay isang responsableng tao na sa kabila ng panloloko sa'yo, inaalala mo pa rin ang kapakanan ng bata. Habang pinapanood ni Dayang ang kanyang anak na isabuhay ang papel na ibinigay niya, isang ngingiti ng kasiyahan ang sumilay sa kanyang isipan. Perpekto. Si Sinaya sa kanyang pag-aakalang siya ang may hawak ng alas ay nagbigay pala sa kanila ng pinakamalakas na sandata. Ang bata. Ang batang yon ang susi sa lahat. Hindi dahil sa pagmamahal o sa dugo, kundi dahil ito ang tanging bagay na makapagpapaluhod kay Sinaya. Alam niyang mahal na mahal ni Sinaya ang batang dinadala nito. At ang pag-ibig na yon ang kanyang gagamiting panali sa leeg nito. Pagkaalis nila sa opisina ng abogado, agad siyang kumilos. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigang marites, mga maimpluwensyang socialite na kayang magpakalat ng tsismis nang mas mabilis pa sa apoy. Mare, may ikukwento ako sa'yo, pero satin-satin lang ha? Simula niya sa isang pekeng malungkot na boses. Kawawa talaga ang anak ko, si Silang. Ang asawa niya, si Sinaya. Ayon na, nahuli. Buntis sa iba. Kasabay nito, si Luningning ay may sariling misyon. Sa kanyang social media account, nagpost ito ng isang malabong litrato niya na may caption. So hard to see my brother hurting. Some women really don't know the meaning of loyalty. Family first, karma is real. Unti-unti, itinatayo nila ang isang pader ng kasinungalingan sa paligid ni Sinaya. Bawat chismis, bawat peking luha, bawat mapanirang post ay isang ladrilyo sa pader na yon. Ginagawa nilang kontrabida si Sinaya sa sarili nitong kwento. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila, tiningnan ni Dayang ang kanyang anak na si Silang. Ang dating pag-aalala sa mukha nito ay napalitan na ng isang bagong determinasyon, isang determinasyong ipinunla niya. Anak, sabi niya, hinawakan ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Huwag kang mag-alala.
Sa huli, tayo ang mananalo. Gagamitin mo ang bata. Iyan ang magpapaluhod kay Sinaya sa harap natin. At kapag lumuhod na siya, babalik sa atin ang lahat. At higit pa, hindi nila alam na ang hukay na kanilang hinuhukay para kay Sinaya ay may perpektong sukat pala para sa kanilang tatlo. Sa kasagsagan ng kanilang pagpaplano, isang tawag ang natanggap ni Sinaya mula sa isang hindi kilalang numero. Isang reporter mula sa isang tabloid. "Good evening, is this Mrs. Sinaya Almario Reyes?" Tanong ng boses sa kabilang linya. "Nakarating po sa aming balita ang tungkol sa inyong annulment case. Totoo po ba ang tsismis na ang dahilan ng hiwalayan ay dahil mayroong third party?" Nagsimula na ang digmaan. Ang tanong ng reporter ay bumaon sa tainga ni Sinaya. Isang tanong na inaasahan na niya, ngunit masakit pa ring marinig. Third party. Iyon na pala ang tingin sa kanya ngayon ng mundo sa labas. Siya na ang nagtaksil. Siya na ang may kasalanan. Napakabilis kumalat ng lason ng pamilya Reyes. Sa halip na magalit o magpanik, huminga siya ng malalim. Naalala niya ang payo ni Attorney Lagdameo. Hayaan mo silang maubos ang kanilang mga bala. Hayaan mo silang mag-ingay. The more they talk, the deeper their grave. "I'm sorry, but I have no comment on this matter." Sagot niya sa reporter. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. "My personal life is private. Thank you." At bago pa man makasagot ang nasa kabilang linya, ibinaba na niya ang tawag. Iyon ang simula. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagring. Mga numero na hindi niya kilala. Mga text messages mula sa mga kaibigan na nangungumusta, ngunit ang totoo'y naghahanap lang ng tsismis. Ang kanyang social media ay binahan ng mga komento. Ang iba ay nagtatanong. Ang iba ay nanghuhusga. Totoo ba, Sinaya? Nakakagulat naman. Sayang naman ang pinagsamahan niyo ni Silang. He looks so perfect for you. I knew it. Masyadong perfect ang buhay niya. For sure may tinatagong baho. Ito ang plano nila. Ang sirain ang kanyang pangalan. Ang ipahiya siya sa publiko para mapilitan siyang sumuko at ibigay ang kanilang mga gusto. Alam niyang sa likod ng bawat chismis, nakangisi si Dayang. Sa likod ng bawat mapanirang komento, tumatawa si Luningning. Noong unang araw, bawat mensahe ay parang isang maliit na hiwa sa kanyang balat. Ngunit sa halip na duguin, pinili niyang magpatigas. Sa payo ng kanyang abogado, ginawa niya ang isang bagay na simple ngunit napakahirap. Ang manahimik. Pinatay niya ang kanyang telepono. Nag-log out siya sa lahat ng kanyang social media accounts. Pansamantala, ipinasa niya ang pamamahala ng kanyang negosyo sa kanyang pinagkakatiwalaang business partner. Hinarangan niya ang ingay ng mundo sa labas upang marinig niya ang tanging boses na mahalaga sa ngayon, ang boses ng kanyang puso at ang tibok ng buhay sa loob niya. Ang mansyon, na dati isang hawla ng kasinungalingan, ay naging kanyang santuwaryo. Doon, sa katahimikan, sinimulan niyang ihanda ang sarili para sa tunay na laban. Hindi ang laban sa tsismis, kundi ang laban sa korte. Bawat umaga, sa halip na basahin ang mga balita, nag-uunat siya at nagsasanay ng prenatal yoga sa kanyang hardin. Dinadama niya ang bawat paghinga, ang bawat pagbabago sa kanyang katawan. Ang lumalaki niyang tiyan ay isang paalala ng kanyang lakas, hindi ng kanyang kahinaan. Bawat hapon, sa halip na sagutin ang mga tawag, binabasa niyang muli ang lahat ng dokumentong ibinigay ni Attorney Lagdameo. Pinag-aaralan niya ang bawat detalye ng kaso. Ang itim na notebook, ang mga credit card statement, ang medical records. Ang mga ito ang kanyang mga armas at tinitiyak niyang alam niya kung paano gamitin ang bawat isa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa isang lumang cabinet, nakita niya ang kanilang wedding album. Dahan-dahan niya itong binuklat. Nakita niya ang kanyang sarili, mas bata,
Mas payat, may mga matang kumikinang sa pag-ibig at pag-asa. Nakita niya si Silang, nakangiti sa tabi niya. Ang lahat ay mukhang perpekto. Noon, marahil ay iiyak siya. Ngunit ngayon, wala nang luha. Tinitigan lamang niya ang litrato na may halong awa. Awa para sa babaeng naniwala sa isang kasinungalingan. Dahan-dahan niyang isinara ang album. Kinuha niya ito at sa halip na itapon, inilagay niya sa isang kahon kasama ng iba pang mga gamit ni Silang. Isinara niya ang kahon, tinakpan at itinulak sa pinakamadilim na sulok ng bodega. Isang simbolikong pagtatapos, ang paglilibing sa nakaraan para harapin ang hinaharap. Dumating ang araw ng huli nilang pagpupulong ni Atty. Lagdameo bago ang unang hearing. Handa ka na ba? Tanong ng abogado. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Bukas, haharapin mo sila. Haharapin mo ang kanilang mga akusasyon. Haharapin mo ang publiko. Tumingin si Sinaya sa labas ng bintana ng opisina sa siyudad na minsay sumaksi sa kanyang tagumpay. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang abogado at marahang tumango. Wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ipinanganak po akong handa, attorney. Sagot niya, ang boses ay matatag. Kinabukasan, ang araw ng paghuhukom ay dumating. Habang papalapit ang kanyang sasakyan sa korte, natanaw na niya ang mga tao. Mga reporter na may dalang kamera at mikropono, mga usisero, isang sirko. Ang sirko na nilikha ng pamilya Reyes. Huminto ang sasakyan. Huminga ng malalim si Sinaya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Para sa'yo to, anak. Pagbukas ng pinto, ang mga flash ng kamera ay sumabog na parang mga kidlat. Ang mga tanong ay ibinato sa kanya na parang mga bato. Mrs. Reyes, totoo po bang may iba kayong lalaki? Ano pong masasabi niyo sa mga akusasyon ng asawa niyo? Sino po ang ama ng batang dinadala niyo? Hindi siya tumigil. Hindi siya yumuko. Itinaas niya ang kanyang baba, tinitigan ang daan sa kanyang harapan, at naglakad. Bawat hakbang niya ay may bigat, may dignidad. Ang kanyang itim na power suit ay ang kanyang baluti. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang pinakamalakas na sigaw. Sa pagpasok niya sa gusali ng korte, isang imahe ang huling nakita niya. Sina Dayang, Luningning at Silang na nakatayo sa di kalayuan, pinapanood siya. Sa kanilang mga mukha, nakita niya ang pagkagulat. Inaasahan nilang makakita ng isang babaeng wasak at umiiyak. Ngunit ang babaeng dumating ay isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Ang katahimikan ay tapos na. Ang unos ay magsisimula na. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Isang malaking kaibahan sa kaguluhan sa labas. Bawat tunog, ang mahinang ubo, ang pag-ikot ng mga pahina, ang pag-click ng pluma, ay umalingaw-ngaw sa matataas na kisame. Nakaupo si Sinaya sa tabi ni Atty. Bantayog Lagdameo. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Diretso ang kanyang tingin, nakatuon sa selyo ng Republika ng Pilipinas na nasa likod ng upuan ng hukom. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo ang pamilya Reyes. Si Silang ay nasa tabi ng kanyang abogado, si Atty. Salcedo. Ang kanyang mukha ay isang pinaghalong kaba at pekeng kalungkutan. Sa likuran nila, sa unang hanay ng mga upuan para sa manonood, nakaupo sina Dayang at Luningning. Ang kanilang mga damit ay itim, na para bang sila ay nagluluksa. Isang perpektong pagganap para sa mga mata ng korte. Ang kanilang mga tingin ay matatalim, ipinupukol kay Sinaya na parang mga balaraw. All rise. Tumayo ang lahat ng pumasok ang hukom. Isang babaeng may edad na may mga matang tila nakikita ang lahat. Nagsimula ang sesyon. Unang tinawag ang panig ni Silang. Tumayo si Atty. Salcedo, puno ng kumpiyansa. Inilatag niya ang kanilang kaso ng may dramatikong paglalarawan. Ipininta niya si Silang,
bilang isang asawang mapagmahal at tapat, isang biktima ng panloloko. Ipininta niya si Sinaya bilang isang babaeng makasarili at walang utang na loob, na iwinaksi ang isang sagradong kasal para sa isang panandaliang aliw. Your Honor, sabi ni Attorney Salcedo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw. Ang ebidensya ay malinaw at hindi maikakaila. Ang respondent, si Gina Sinaya Almario Reyes, ay kasalukuyang nagdadalang tao. At dahil ang aking kliyente, si JC Lang Reyes, ay isang matapat na asawa, mayroon lamang isang lohikal na konklusyon. Ang batang kanyang dinadala ay bunga ng kanyang pakikiapid. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa silid. Tumingin si Dayang kay Sinaya na may isang mapanuyang ngiti. Ito na ang kanilang sandali ng tagumpay. Sunod-sunod na ebidensya ang inilatag ni Attorney Salcedo. Mga testimonya mula sa mga kaibigan na nagsasabing madalas nilang nakikita si Sinaya na mag-isa sa labas. Mga printout ng mga social media posts ni Luningning na puno ng mga parinig. Ang lahat ay circumstantial, ang lahat ay chismis. Ngunit kapag pinagsama-sama, ito ay bumubuo ng isang larawan na gusto nilang makita ng korte. Sa buong panahon, si Sinaya ay nanatiling kalmado. Hindi siya kumibo. Hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Ang kanyang katahimikan ay tila nakakainis sa kabilang kampo. Pagkatapos ng halos isang oras, natapos si Attorney Salcedo. We rest our case for now, Your Honor. Maraming salamat at Attorney Salcedo. Sabi ng hukom. Tumingin ito sa kabilang panig. Attorney Lagdameo, your turn. Dahan-dahang tumayo si Attorney Bantayog. Hindi siya nagmadali. Inayos niya ang kanyang coat, kinuha ang isang folder at lumakad papunta sa gitna. Ang kanyang presensya lamang ay tila nagpabago sa hangin sa loob ng korte. Magandang umaga po, Your Honor. Bati niya, ang kanyang boses ay malalim at may autoridad. Hindi po kami mag-aaksaya ng oras sa pagpapabulaan ng mga chismis na walang basihan. Mayroon lamang po kaming isang katanungan para sa petitioner. Nagulat si Attorney Salcedo. Objection, Your Honor. Hindi pa oras para sa cross-examination. Sustained. Attorney Lagdameo, anong punto ninyo? Tanong ng hukom. Your Honor, ang buong kaso ng kabilang panig ay nakasalalay sa isang maling palagay na ang aking kliyente ay nagtaksil dahil siya ay buntis. Gusto lang po naming linawin ang isang napakahalagang katotohanan na direktang sasagot sa kanilang akusasyon, paliwanag ni Attorney Bantayog. I respectfully request the court to allow me to call the petitioner, Mr. Silang Reyes, to the stand for one and only one question. Nag-isip ang hukom sandali. Tumingin ito kay Attorney Salcedo na nagkibit-balikat na lamang, tiwala na walang anumang tanong na makakasira sa kanilang kaso. Very well. The request is granted. Mr. Reyes, please take the stand. Nanigas si Silang sa kanyang upuan. Tumingin siya sa kanyang ina na tumango sa kanya, nagbibigay ng lakas ng loob. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad papunta sa witness stand. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nanumpa. Kalmadong lumapit si Attorney Bantayog. Ngumiti siya ng bahagya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mr. Reyes, magandang umaga po, bati niya. Magandang umaga, attorney. Sagot ni Silang, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Mr. Reyes, simple lang po ang aking tanong. Huminto si Attorney Bantayog sandali. Hinayaan ang tensyon na mamuo sa silid. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanila. Pakisabi po sa korteng ito, Mr. Reyes, kailan po ang eksaktong petsa ng inyong vasectomy? Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Ang tanong ay lumapag sa gitna ng korte na parang isang bomba. Biglang nawala ang kulay sa mukha ni Silang. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng gulat at takot. Napatingin siya sa kanyang ina. Ang mapanuyang ng ngiti sa mukha ni Dayang ay naglaho,
napalitan ng purong pagkagimbal. Si Luningning ay napahawak sa kanyang bibig. Anong sinasabi mo? Hirap na sabi ni Silang. Uulitin ko ang tanong, Mr. Reyes, sabi ni Attorney Bantayog. Ang kanyang boses ay mas matigas na ngayon. 2 taon na ang nakalipas, hindi po ba? Sa St. Dominic's Medical Center, sa ilalim ng pangalan ni Dr. Alcaraz, kailan po ang eksaktong petsa? Hindi na makasagot si Silang. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang buong korte ay nakatingin sa kanya, naghihintay. At sa gitna ng katahimikang iyon, si Attorney Bantayog ay marahang lumakad pabalik sa kanyang lamesa. Kinuha niya ang isa pang folder. Lumakad siyang muli, papunta sa harap at walang salitang inihagis ito sa ibabaw ng lamesa ng clerk of court. Ang tunog ng pagbagsak nito ay parang isang putok ng baril. Your Honor, sabi ni Attorney Bantayog, ang kanyang boses ay malinaw at mataginting. We have the medical records right here. Ang folder ng medical records ay nakalatag sa harap ng hukom, isang hindi maikakailang katibayan. Ang katahimikan sa korte ay nabasag ng bulungan mula sa gallery, isang tunog ng pagkagulat at hindi paniniwala. Si Attorney Salcedo ay nakatayo na parang estatwa. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo. Order in the court! Sigaw ng hukom. Ang kanyang boses ay pumuno sa silid. Pinatahimik ang lahat. Kinuha niya ang mga dokumento at habang binabasa niya ang mga ito, ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso. Sa witness stand, si Silang ay parang isang taong nalulunod, hindi makahinga, hindi makakilos. Ang lahat ng kasinungalingang itinayo niya ay gumuho sa isang tanong lamang. Mr. Reyes, the court is asking you again. Are these documents authentic? Tanong ng hukom. Ang kanyang boses ay malamig. Hindi makasagot si Silang. Yumuko lamang siya, isang tahimik na pag-amin ng kanyang kasalanan. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa upuan ng mga manonood. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ni Sinaya. Si Dayang. Nakatayo siya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang maskara ng isang nagluluksa at naaping ina ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang tunay na mukha sa ilalim nito. Isang mukha ng poot at desperasyon. Silence! Mrs. Reyes, umupo ka o ipapalabas kita sa korteng ito. Babala ng hukom. Ngunit hindi pa tapos. Si Attorney Bantayog. Kung ang medical records ang unang putok, ang susunod niyang gagawin ay ang pagpapaulan ng bala. Your Honor, with the court's permission, I would like to present our second piece of evidence, sabi niya, at isa pang folder ang kanyang inilatag. Ang medical records ng aking kliyente, si Gingaga Sinaya Almario, na nagpapatunay na siya ay sumailalim sa isang in vitro fertilization procedure gamit ang isang anonymous sperm donor. Ilang buwan na ang nakalipas. Ito ang dahilan ng kanyang pagbubuntis. Isang desisyon na ginawa niya ng mag-isa dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ng kanyang asawa na sumailalim sa fertility testing. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang kwento ng pagtataksil ay biglang naging isang kwento ng isang babaeng desperadong gustong maging ina na niloko ng sarili niyang asawa at para sa huling dagok, inilabas ni Attorney Bantayog ang kanyang huling alas, ang itim na notebook. At panghuli, Your Honor, sabi niya, itinaas ang notebook para makita ng lahat. Ang ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng ito, ang panloloko, ang paglilihim, ang kasakiman, ay hindi aksidente. Ito ay isang sistematiko at kalkuladong plano na nagmula pa sa simula. Isang talaan ng kanilang mga pandaraya, isinulat mismo ng kapatid ng petitioner na naglalaman hindi lamang ng mga ninakaw na pera, kundi pati na rin ng kanilang masasamang intensyon. Tinawag niya si Sinaya sa witness stand.
Sa kanyang paglakad, ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Umupo siya, nanumpa, at hinarap ang lahat ng walang takot. King Reyes, maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang laman ng notebook na yan? Tanong ni Attorney Bantayog. Sa isang boses na kalmado ngunit puno ng emosyon, isinalaysay ni Sinaya ang lahat. Ang pagkakadiskubre niya sa notebook, ang mga transaksyon, ang mga masasakit na salitang nakasulat, at ang pinakamatinding dagok, ang tungkol sa vasectomy. Your Honor, sabi ni Sinaya, ang kanyang tingin ay diretso sa hukom. Ang kasong ito ay hindi na tungkol sa pera. Hindi na rin tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa isang napakalaking panloloko na sumira hindi lamang sa aking tiwala, kundi pati na rin sa aking pangarap na magkaroon ng isang buong pamilya. Hinihiling ko sa korteng ito na ibigay sa akin ang kalayaan mula sa isang kasal na binuo sa kasinungalingan at ang kalayaan na palakihin ang aking anak ng mag-isa, malayo sa kanilang lason. Habang nagsasalita si Sinaya, hindi napigilan ni Dayang ang sarili. Sinungaling, mang-aagaw, ahas. Sigaw niya, sinusugod ang harap ng korte. Pagkatapos mong pakinabangan ang anak ko, ngayon itatapon mo lang siya? Pera lang naman ang habol mo sa amin. Mrs. Reyes, sigaw ng hukom. Ngunit huli na ang lahat. Ang pagwawala ni Dayang ang naging huling pako sa kanilang kabaong. Sa kanyang galit, inilantad niya ang kanyang tunay na kulay. Ang isang babaeng hindi kayang tanggapin ang katotohanan. Isang babaeng nasanay na nakukuha ang lahat ng kanyang gusto. Security! Escort this woman out of my courtroom. Utos ng hukom. Habang kinakaladkad ng mga gwardya, si Dayang palabas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit. Nakatitig kay Sinaya. Si Luningning ay umiiyak na sa kanyang upuan, habang si Silang ay nakayuko pa rin, talunan at wasak. Bumalik ang katahimikan sa korte. Tumingin ang hukom kay Sinaya na nanatiling nakaupo ng may dignidad sa witness stand. Sa mga mata ng hukom, nakita ni Sinaya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang bahid ng respeto, ng pag-unawa mula sa isang kapwa babae. Tumingin ang hukom sa mga papel sa kanyang harapan. Kinuha niya ang kanyang gavel. Ang tunog ng kahoy na tumatama sa kahoy ay umalingaw-ngaw, isang tunog na hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isa pa. Based on the evidence presented. Simula ng hukom, ang kanyang boses ay pinal at hindi matitinag. Ang lahat ay naghihintay sa huling hatol. Based on the evidence presented, nagpatuloy ang hukom. Ang kanyang boses ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. The court finds the petition for annulment filed by Mr. Silang Reyes to be completely without merit. Instead, the court grants the counter-petition of Miss Sinaya Almario. The marriage between Silang Reyes and Sinaya Almario is hereby declared null and void, effective immediately, on the grounds of fraud and psychological incapacity on the part of Mr. Reyes. Bawat salita ay parang musika sa pandinig ni Sinaya. Isang luhang namuo sa gilid ng kanyang mata. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng kagaanan. Ngunit hindi pa doon natapos ang hukom. Furthermore, the court grants Miss Almario the sole and exclusive custody of the child she is bearing. Mr. Reyes has no paternal rights whatsoever. Finally, this court recommends that the city prosecutor's office open a formal criminal investigation into the Reyes family for syndicated estafa and qualified theft. Based on the evidence submitted, this court is adjourned. Pokpok. Ang huling bagsak ng gavel ay ang tunog ng kanyang kalayaan. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Nakatitig lamang si Sinaya sa kawalan. Dahan-dahang pinoproseso ang lahat. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Attorney Bantayog.
"Congratulations, Sinaya," sabi nito. Isang bihirang ngunit tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "You did it." Doon lamang siya tuluyang nakahinga ng maluwag. Isang hiningang matagal na niyang kinimkim sa kanyang dibdib. "Salamat, attorney. Salamat sa lahat." Sa kabilang panig ng silid, ang mundo ng mga Reyes ay gumuho. Si Attorney Salcedo ay walang masabi. Si Luningning ay humahagulgol na. Si Silang ay nakatitig lamang sa sahig, isang lalaking nawalan ng lahat. Asawa, anak, pera at dignidad. Ang kanyang kinabukasan ay hindi na isang mansyon sa syudad ng Ginto, kundi posibleng isang malamig na selda. Tumayo si Sinaya. Hindi na niya sila tiningnan. Wala na siyang pakialam sa kanila. Sila ay mga anino na lamang mula sa isang nakaraang buhay na ayaw na niyang balikan. Kasama si Attorney Bantayog, naglakad sila papalabas ng korte. Ang kaguluhan sa labas ay nandoon pa rin, ngunit ngayon, ang enerhiya ay iba na. Ang balita ay mabilis kumalat. "Miss Almario, anong masasabi niyo sa desisyon ng korte?" "Sinaya, anong susunod mong plano?" Huminto si Sinaya sandali. Hinarap niya ang mga kamera, hindi na bilang isang akusado, kundi bilang isang nagwagi. Ngunit sa halip na magbigay ng mahabang pahayag, ngumiti lamang siya. Isang ngiting payapa, isang ngiting nagsasabi ng lahat. "Ang masasabi ko lang po ay, nagpapasalamat ako na nanaig ang katotohanan." Sabi niya, "Sapat na para marinig ng lahat. At ngayon, kung inyong mamarapatin, gusto ko na pong umuwi at magsimula ng bago kong buhay." Hindi na siya naghintay ng iba pang tanong. Sa tulong ng mga gwardiya, naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan. Iniwan ang sirko sa likuran niya. Sa loob ng sasakyan, habang papalayo sila sa gusali ng korte, doon niya lamang naramdaman ang pagod. Isang pagod na hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at mental. Isinandal niya ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Nawalan siya ng isang pamilyang akala niya ay sa kanya. Ngunit sa proseso, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang sarili, ang kanyang lakas, ang kanyang halaga. Pagdating niya sa kanyang bahay, na ngayon ay tunay ng kanya lamang, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Hindi na ito ang katahimikang nakakabingi ng kalungkutan, kundi isang katahimikang payapa. Ang unang niyang ginawa ay buksan ang lahat ng bintana. Hinayaan niyang pumasok ang sariwang hangin, ang sikat ng araw, na para bang itinataboy nito ang lahat ng madilim na alaala na naiwan sa bawat sulok ng bahay. Naglakad siya sa bawat silid, inaangkin itong muli. Habang nakatayo siya sa sala, nakatingin sa labas ng bintana, tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang reporter o isang tsismosa. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Isang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo na matagal na niyang hindi nakakausap. Sinagot niya ito. "Sinaya, nabalitaan ko ang nangyari. I'm so sorry for everything, but I'm so proud of you," sabi ng boses sa kabilang linya. "Anyway, kaya ako tumawag. May inaalok akong proyekto sa'yo. Isang maliit na resort-style development sa La Union. Alam kong pagod ka pa, pero naisip ko, baka gusto mong magsimula ulit. Sa isang lugar kung saan ang tanawin mo araw-araw ay ang dagat. Ang dagat. Isang bagong simula." Napangiti si Sinaya. Tumingin siya sa kanyang tiyan at marahang hinaplos ito. "Pag-iisipan ko," sabi niya. Ngunit sa kanyang puso, alam na niya ang sagot. Isang bagong pinto ang nagbukas at sa pagkakataong ito, hahakbang siya rito ng mag-isa kasama ang kanyang anak patungo sa kanilang sariling bagong umaga. Lumipas ang 6 na buwan. Ang matataas na gusali at malamig na semento ng syudad ng Ginto ay napalitan ng buhangin, ng mga alon at ng walang katapusang abot-tanaw ng karagatan. Tinanggap ni Sinaya ang alok ng kanyang kaibigan.
Ipinagbili niya ang mansyon na puno ng masasamang alaala at ginamit ang pera para mamuhunan sa isang maliit na boutique resort sa La Union, isang lugar kung saan ang oras ay tila mas mabagal at ang bawat paghinga ay puno ng amoy alat ng dagat. Isang hapon, habang ang araw ay malapit ng lumubog, dahan-dahang naglakad si Sinaya sa dalampasigan. Ang kanyang bestida ay maluwag at ang kanyang malaking tiyan ay isang magandang paalala ng bagong buhay na malapit nang dumating. Bawat hampas ng alon sa kanyang mga paa ay parang isang paglilinis, tinatangay ang mga huling bakas ng pait mula sa kanyang nakaraan. Wala nang galit sa kanyang puso, wala nang puot, tanging kapayapaan na lamang. Nabalitaan niya mula sa kanyang abogado na ang kasong isinampalaban sa pamilya Reyes ay umuusad. Sila ay nahaharap sa matagal na pagkakakulong. Ngunit hindi na yon ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Ang kanilang tadhana ay kanila na. Ang kanyang kinabukasan ay nasa harapan niya na. Makalipas ang ilang linggo sa isang maliit at tahimik na ospital na tanawang dagat, sa gitna ng sakit at hirap, narinig ni Sinaya ang pinakamagandang tunog sa buong mundo, ang unang iyak ng kanyang anak. Nang ilagay ng nurse ang maliit at mainit na sanggol sa kanyang dibdib, ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagdududa ay naglaho. Tinitigan niya ang munting mukha, ang maliliit na daliri na nakakuyom, ang mga matang dahan-dahang dumidilat, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pag-ibig na napakatindi, napakadalisay. Isang pag-ibig na kayang punuin ang lahat ng pagkukulang sa kanyang puso. "Hello," bulong niya. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Welcome to the world, my little one." Isang bagong buhay ang nagsimula para sa kanilang dalawa. Ang mga araw ni Sinaya ay napuno ng mga bagong tunog at amoy. Ang amoy ng baby powder, ang mahinang pag-ungol ng kanyang sanggol, at ang kanyang sariling mga oyay sa gabi. Ang kanyang negosyo, kahit mas maliit, ay naging matagumpay. Madalas, makikita siya sa Cafe Jasmine, isang maliit na coffee shop na ipinangalan niya sa paborito niyang bulaklak. Nagtatrabaho sa kanyang laptop habang ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog sa isang baby carrier na nakasabit sa kanya. Natuto siyang maging isang ina at isang negosyante ng sabay. Natuto siyang magtiwala muli, hindi sa isang lalaki, kundi sa isang komunidad ng mga bagong kaibigan na tumanggap sa kanya ng walang panghuhusga. Isang umaga, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, dinala ni Sinaya ang kanyang munting anghel sa balkonahe ng kanilang maliit na bahay na nakaharap sa dagat. Ang langit ay may kulay kahel at rosas at ang dagat ay kalmado. Binalot niya ng kumot ang kanyang anak at marahang idinuyan sa kanyang mga bisig. "Alam mo ba, anak?" bulong niya sa natutulog na sanggol. "Noong una, akala ko katapusan na ng lahat. Akala ko, winasak na nila ako ng tuluyan. Pero dumating ka." Hinalikan niya ang malambot na buhok nito. "Binigyan mo ako ng bagong pag-asa. Binigyan mo ako ng bagong umaga. Kaya naman, ang pangalan mo ay Liway." Liwayway, ang salitang Tagalog para sa bukang liwayway, ang simula ng isang bagong araw. Habang dahan-dahang umaangat ang araw mula sa abot tanaw, pinuno ng gininto ang liwanag ang kanilang paligid. Niyakap ni Sinaya ng mahigpit ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at walang hanggang pagmamahal. Ang babaeng minsay nalunod sa dilim ng pagkakanulo ay ngayon ay nakatayo sa liwanag. Hawak-hawak ang kanyang sariling binmin. "Ikaw ang aking liwayway, anak." Huling bulong niya, ang simula ng lahat. At sa yakap ng isang ina at sa pangako ng isang bagong umaga, ang kanilang kwento ay nagsimula pa lamang. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kaya nating tiisin,
kundi sa tapang nating magtakda ng hangganan at protektahan ang ating sariling halaga. Ang kwento ni Sinaya ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may sisikat na bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Ano po ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento ni Sinaya? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig mula sa amin sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.